Na-try nyo na ba mga kaibigan magbaon ng sutanghon at longganisa sa trabaho? 30 pesos lang ang gastos ko dito mga kaibigan, pero sapat na to. Ito pala ang inyong lingkod, OFW sa Pinas, si Mark ang nagtitipid na manggagawa sa Pinas. Kaya pala akong lagi nagtitipid mga kaibigan dahil 426 lang sahod ko kada araw. Wala na sigurong pag-asa. Nataasan ni boss ang sahod ko dahil pakupal-kupal lang at tamad ako sa trabaho. Kaya tara, bumawi lang tayo sa pagkain. Samahan nyo ko mga kaibigan. Yummy to the max mga kaibigan. Itong sutanghon 15 pesos. Binili lang natin ito mga kaibigan sa eatery. Kaninang umaga bago ko pumasok sa trabaho, bumili na ako. Kasi pag tanghali na wala nang sutanghon sa mga eatery mga kaibigan. Practical lang tayo mag-isip mga kaibigan. No? At bumili ako nito doon sa mga bilihan ng mga estudyante. Student meal 15 pesos. May sutanghon ka na. At ito mga kaibigan, 15 pesos yung ano ngayon mga kaibigan, yung longganisa no. Mahal na din mga kaibigan. Pero mas tipid na to kumpara bibili tayo ng karning baboy. Gusto ko kasi makatikim ng lasang karne. Kaya bumili ako lang ng longganisa. Tipid lang. Masarap naman siya mga kaibigan. Kaso ang liit lang mga kaibigan no. Siguro pagdating ng panahon ganito lang to kaliit. Habang tumatagal lang panahon mga kaibigan, yung mga bagay-bagay palit ng palit. Kagaya ng pandesal 5 pesos, ang liit-liit na dati 3 piso lang yan, ang laki-laki pa. The best mga kaibigan yung sutanghon. Malambot siya kumpara sa bihon ano. Tapos murang-mura lang yung nabilihan natin. Ang bait din mga kaibigan nung nagtitinda no. Sutanghon na masarap, nag 15 pesos lang. Dami. Marami naman tayo mga kaibigan audience dito sa kinakainan natin. Malasang mga kaibigan. Ganito ang gusto kong yung longganisa, yung kulay puti. Pero parang magkaiba talaga yung lasa ng puting longganisa at kulay pula. Parang mas masarap yung puti. Dami. Nandito pala tayo mga kaibigan sa Iriga City. Shout out na lang sa mga taga Iriga City. No? Medyo maraming abitong customer, malalaki. Karamihan mga negosyante na successful businessman dito mga kaibigan. Mga Chinese, mga Chinese store yung pinupunta namin. Malalaki. Yummy to the max mga kaibigan. No? Ganado tayo sa kain, kaya mamaya sigurado ganado naman tayo magtrabaho. Baka maka-jackpot tayo ngayong araw mga kaibigan. Kasi jackpot tayo sa ulam eh. Saka ang bango ng kain natin mga kaibigan araw-araw. Kasi sa saging na tayo kumakain. No? At marami tayo ditong audience mga kaibigan. Mga dumadaan-daan lang sa atin. Masarap kasi ang ulam natin. Pinapanood nila tayo Yummy. Public eating tayo soon mga kaibigan. Sa gitna ng plaza. Yung sinasabi kong 15 pesos, napakaliit lang na longganisa mga kaibigan, pero legit ang sarap. Yung iba kasi longganisa mga kaibigan, pag binili mo puro harina, ito legit talaga mga kaibigan, tunay na tunay. Paubos naman natin tanghalian mga kaibigan no.
Pero kahit tayo nagtitipid, busog na tayo sa halagang 30 pesos na ulam, no? Pang almusal edition tayo pero solve na. Kumpara kung bibili tayo ngayong tanghali, karamihan ang mga ulam ay mahal na mga kaibigan, mga bulalo, pork chop, tag 60 to 70 pesos. Tapos kung may gulay man, 50 pesos na ang mahal. Kaya wise tayo mag-isip mga kaibigan. Bumibili ako sa maagang maaga, mga pang-almusal na ulam, the best. Mura na, marami pa. Kita nyo yun, 15 pesos lang, dami na nung sutanghon. At dito na ata nagtatapos ang kwentuhan natin sa tanghalian mga kaibigan. At ito ang inyong lingkod, OFW sa Pinas, si Mark. At lagi ako nagpapaalala na lagi tayong magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. Dami. Hanggang sa muli, paalam, salamat sa mga solid supporters.